Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Para sa isang ama ay walang bundok ang hindi niya kayang akyatin para sa kapakanan ng kanyang anak. Pero minsan ay may mga bagay na sumusobra na, lalo na kung ang kahinaan na ng isang tao ang ginagamit para sa pansariling intensyon. Ikaw, kabarangay at kapuso, ano ang isang bagay na ginawa ninyo ng iyong ama na hindi mo malilimutan? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo, Papa Dudut. Lester na lamang po ang itawag ninyo sa akin. 37 years old na ako at isa akong collection agent o taga-kolekta ng bayad o utang ng mga kliyente namin sa isang kumpanya. Wala po ako sa isang lower middle class na pamilya. May 3 akong kapatid, nanay na ihaw vendor at tatay na nagpapasada ng jeep. Hindi ko alam kung paano na magic ng mga magulang ko ang buhay namin noon, pero napagtapos naman nila kaming magkakapatid kahit papaano. Nagtapos ako sa kursong tourism pero nahirapan akong makahanap ng trabaho dahil sa oversupply ng tourism graduates noong kapanahunan ko. Ilang taon din akong nabakante pagkatapos kong graduate hanggang sa naisipan kong maghanap na lamang ng ibang trabaho. Nakapasok ako bilang collection agent sa isang financing company kung saan ay nagpapahulugan sila ng mga appliances at nagpapaloan ng cash. Hindi ganong klase ng buhay ang inaasahan kong mararating ko, Papa Dudut. Matayog kasi ang mga pangarap ko noong bata pa lamang ako. Kaya ako nga po sinikap na makapagtapos dahil gusto kong magkaroon ng mas maayos na buhay sa pagtanda ko. Kaso nga lang ay hindi umayon sa akin ang kapalaran. Alam niyo po, noong nag-aaral pa lamang ako ay hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko pero maganda ang status ko noon sa eskwelahan. Hindi ako academic achiever pero isa ako sa mga active sa school pagdating sa mga extracurricular activities. Varsity player ako sa eskwelahan namin noon at isa rin ako sa mga suki sa mga pageant. May tinatago rin naman kasi akong itsura kahit na papaano. Sa katunayan, Papa Dudut, ang turing nga sa akin noon ay campus crush. Yun ang dahilan kung bakit nabihag ko ang mailap na puso ng naging girlfriend ko na si Rina noong nasa college pa lamang kami. Nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Nag-message ako sa'yo, sabi ko nasa cafeteria ako. Kakatapos lang ng klase ko eh. Nag-reply ka ba? Hindi ko nabasa lobat ako. Kararating mo lang dito sa school? Oo, hindi ako nakapasok sa first class ko. Nahuli ako ng gising Pinag-overtime ba naman ako sa trabaho kagabi? Kaya madaling araw na ako nakauwi. Bakit ka nag-OT? Sinesante kasi yung isa kong katrabaho. Understaffed tuloy kami. Ewan ko ba sa boss namin? Naturingang sikat na fast food yung minamanage, pero nagtitipid naman sa empleyado. Nag-breakfast ka na ba? Kumain ka muna. Hindi pa nga pero wag na. Haba ng pili. Magsisimula na rin maya-maya yung klase ko. Heto, kainin mo na lang tong extra rice ko. Hati na lang tayo dito sa ulam. Ayan, mas mabuti pa. Kanina pa kumakalam yung sikmura ko Nga pala, nadala mo ba yung hiniram ko sa'yo? Oo. Heto, 2,000. Salamat! Promise, ibabalik ko rin to next week kapag may sahod na ako. Saan mo ba gagamitin yan? Pambayad ko ng renta sa boarding house. Ilang araw na akong kinukulit ng landlady namin Nakakairita. Hirap talaga sa buhay kapag walang-wala ka, no?
Di bale, bayaran mo na lang yan kapag may extra ka na. Gamitin mo na lang muna yung sahod mo next week sa mga kailangan mo pang bayaran. Salamat ah. Buti na lang, malawak yung pag-unawa mo. Hindi katulad ng iba dyan, hindi marunong umintindi. Yung prof ko, yung boss ko, pati yung landlady. Ay, nakakainis. Kapag ako talaga yumaman, nako, dead ma ako sa kanilang lahat. Kaya nga tayo nag-aaral ng mabuti para yumaman eh. Ay hindi. Ako mag-aasawa na lang ng afam para makaahon agad sa hirap. Kahit matandang mayaman pa yan, papatulan ko makalis lang ako sa impyernong buhay na to. Uy, teka. Sinasabi mo ba na hindi ako yung aasawahin mo? Bakit? Mayaman ka ba? Sabi ko naman sa'yo, gusto ko makapangasawa ng mayaman, di ba? Yung may sariling kotse, may swimming pool sa bakuran, de-air ko ng buong bahay. Kung ganun ka na, sige, aasawahin kita. Hayaan mo, magpapayaman ako para sa'yo. Yan! Ganyan dapat. Pag-effort ka para naman may rason kung bakit kita sinagot. Eh bakit mo nga pala ako sinagot? Hindi naman ako mayaman. Pogi ka eh. Okay na yun. At least may shota akong pogi. Ay, kakainin mo pa ba yung rice mo? Ako nauubos. Sige, sa'yo na to. Salamat! Akin na rin tong soft drinks mo ah. Aga-aga nagsusoft drinks ka. Sige lang, pakabusog ka. Alam kong pagod ka sa trabaho. Alam mo, nakaka-proud ka nga eh kasi nakakaya mong balansehin yung pag-aaral tsaka pagiging working student mo. Ano nakaka-proud dun? Yung lagi akong pagod, kulang-kulang ang tulog. Laging napapagalitan ng prof kasi late. Alam nakaka-proud dun, no? Hindi, ang ibig kong sabihin, nakaka-proud ka na kahit nakakapagod yung ginagawa mo, nagpupursige ka pa rin. Wala akong choice. Ipinanganak akong mahirap eh. Kung iniluwan lang sana akong mayaman, magbubuhay doon niya talaga ako. Pero dahil minalas ako sa buhay, ganito na lang muna ako sa ngayon. Pero balang araw talaga, sisiguraduhin ko na yayaman din ako. Tayo. Yayaman din tayo. Ay, oo nga pala. Sorry. Tayo pala. Ano pala ang balak mo mamaya? Gusto mo bang kumain muna tayo sa labas? Gastos na naman. Kakautang ko nga lang sa'yo ng pera eh. Hindi, libre ko naman eh. Ba? Dami mo naman yatang pera ngayon. Papadudot gets ko si Rina. May mga pagkakataon din kasi noon na kapos din kami sa bahay kaya minsan ay wala kaming inuulam. Lalo na tuwing bayaran na ng kuryente, tubig at renta. Kaya naman sinanay ko na ang sarili ko na magtipid. Gusto ko rin kasi na matulungan ko si Rina kahit na sa maliit na bagay lamang katulad ng paglibre ko sa kanya ng pagkain. Kahit yun na lang muna ang maibigay kong suporta sa kanya. Malaki ang pamilya nila Rina, sa Bulacan sila nakatira. 7 silang magkakapatid at ang tanging kumakayod sa kanila ay ang tatay nilang construction worker. Hindi na makapagtrabaho ang nanay nito dahil nabaldado siya matapos ma-stroke. 4 lang sa kanilang magkakapatid ang nag-aaral. Sa katunayan ay hindi na dapat papasok pa si Rina ng college kung hindi lang niya ito ipinaglaban. Kaya siya nagwo-working student para matustusan niya ang sarili niya dahil siya na lamang ang nagpapaaral sa sarili niya noong time na yon. Mas matanda sa akin ang 2 taon si Rina, Papadudot. Ilang beses siyang natigil sa pag-aaral kaya pareho pa lamang kaming first year college nung nagkakilala kami. Naging magkaklase kami sa isang minor subject. Naalala ko pa unang araw noon ng klase noong nagkaroon agad kami ng surprise quiz. Late siyang dumating at walang dalang ballpen, walang dalang papel. Ako ang nag-provide noon sa kanya, Papadudot, dahil naaawa ako. Hanggang sa araw-araw na siyang tumatabi sa akin dahil ako na ang tagabigay sa kanya ng papel. Naging magkaibigan kami at kalaunan ay nagkaroon ng magandang ugnayan. Niligawan ko siya at bago natapos ang first semester ay naging kami, Papadudot. Tumagal ang relasyon namin hanggang 3rd year college, pero bago pa man magsimula ang bagong school year, ay nagkaroon kami ng matinding problemang dalawa, Papadudot.
Rina? Tao po! Lester? Anong ginagawa mo rito? Halika nga, nasisiraan ka na ba ng ulo? Teka, saan mo ako dadalhin? Dito tayo sa tabi, baka makita ka ng tatay ko. Ay, anong ginagawa mo rito? Hindi ka nagre-reply sa mga text ko eh. Di ka rin sumasagot sa tawag. Nag-aalala kasi ako sa'yo. Ang OA mo naman? Di lang nakapag-reply, pupuntahan mo na ako agad dito sa Bulacan? Enrollment na kasi. Gusto ko sana nasabay na lang tayong mag-enroll. Mauna ka nang mag-enroll. Hindi pa ako makakaluwas ngayon. Eh bakit naman? May problema kami ngayon dito sa bahay. Anong problema? Baka sakaling makatulong ako. Wala. Wala kami itutulong sa problema ko. Ay Rina, boyfriend mo ako. Alam mo naman nagagawa ako ng paraan para matulungan kita eh. Teka, ano tong nasa balikat mo? Wala to. Patingin nga. Wala to sabi! Ano yan? Pasaba yan? Rina, Oo, pasato! Obvious ba? bakit? Anong nangyari sa'yo? Binato ko ng tatay ko ng baso. Hindi lang niya ako binato, sinampal din niya ako. Binugbog. Ano, masaya ka na? Nalaman mo ng totoo! Bakit kanya binubugbog? Gusto mo bang magsumbong tayo sa barangay? Sila, ulo ka ba? Ipapabarangay ko tatay ko? Eh bakit ka nga niya binugbog? May ginawa ka ba? Wala akong ginawa. Ikaw ang may ginawa. Pinuntis mo ko. Buntis ka? Oo. 2 buwan na. Teka sandali. Paano? Kailangan ko pa bang i-explain sa'yo kung paano nabubuntis ang isang babae? Ibig kong sabihin, gumagamit naman tayo ng proteksyon, di ba? Pues yung proteksyon na ginagamit mo, walang silbi. Anong gagawin natin ngayon yan? Anong klaseng tanong yan? May magagawa pa ba tayo? Nandito na to. Teka, anong sinabi ng tatay mo nung nalaman niya ang totoo? Pinagtigil niya ako sa pag-aaral. Pagkatapos kong ipanganak to, maghahanap ako ng trabaho para may pambuhay ako sa batang to. Hindi mo natatapusin pag-aaral mo? Lester, ipinaglaban ko na tong pag-aaral ko sa tatay ko tapos ngayon, buntis ako. Anong panglaban ko kung sinira ko na yung tiwala niya? Hindi niya na ako papayagang mag-aaral pagkatapos nito. Pero, Rina, sayang naman yung nasimulan mo. Sino naman mag-aalaga ng bata pagkapanganak ko? Mga kapatid ko na walang silbi. Nanay ko na baldado. O yung tatay ko na busy sa pagkayod. Huwag kang mag-alala, papanindigan ko naman yung bata eh. Aba dapat lang. Sino ba nagsabing hindi? Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng to kaya huwag mo akong takasan. Alam ko na, gusto mo bang kausapin ko na lang tatay mo? Para saan pa? Gusto mo rin ba makatikim ng bugbog? Baka mamaya pagsabayin pa tayo eh. Alam mo, umuwi ka na lang. Tsaka na lang natin to pag-usapan kapag kalmado ng lahat. Eh paano ka? Nag-aalala ako para sa'yo eh. Kaya ko ng sarili ko. Masasaktan ako ng tatay ko pero hindi niya ako magagawang patayin. Kaya huwag ka mag-alala. Balitaan mo ako ah. Tawagan mo ako agad kapag nagka-problema ka. Problemahin mo muna kung paano mo sasabihin sa magulang mo na nabuntis mo yung syota mo. Tsaka natin pag-usapan ulit kung anong mangyayari. Sige, tatawagan kita mamaya pagka uwi ko. Rina, alagaan mo sarili mo ha. Oo na. Umalis ka na. Lalabas na maya-maya si tatay para magtrabaho. Baka makita ka pa niya. Naku, iinit na naman ulo nun. Sige. Ay, sandali lang. Bakit? Ano yun? May kailangan ka pa? May extra ka ba dyan? Pahiram naman ako kahit 100 lang oh. Magpapaload lang ako para may pang-text ako sa'yo. Di kita nare-replyan kasi wala akong load eh. Sandali. Oh, ito. Ayun, salamat. Aalis na ako. Oh, sige, mag-ingat ka. Ikaw rin. Papadudot, hindi naging maganda ang pagtanggap ng mga magulang namin sa balitang nagkaroon na kami ng anak ni Rina. Pero kahit na ganoon ay wala naman silang magagawa dahil nandun na ang bata. Para makatulong sa mga gastos ni Rina ay nagtrabaho ako sa gasolinahan. Pinagsabay ko ang pag-aaral at trabaho para matustusan ko ang pangangailangan ng baby namin. Nakakahiya rin namang humingi ng pera sa mga magulang ko dahil sila na ang gumagastos sa pag-aaral ko kaya minabuti kong ako na lamang ang mag-provide para sa sarili kong pamilya. Habang lumalaki ang tiyan ni Rina ay lumalaki din ang gastos na kailangan nito. Mula sa mga maternity dress, vitamins, pati ang buwan ng check-up ni Rina, ako ang nagbibigay. Hindi ko alam pero napakaraming demands ni Rina ng mga panahong yon.
Pero wala akong karapatang magreklamo dahil pareho naming pinasok ang problemang yon. Papa Dudut, mabilis na dumaan ang 7 pang buwan at matagumpay na naipanganak ni Rina ang baby namin. Isa itong batang babae na pinangalanan naming Sofia. Noong nahagkan ko na ang anak ko, Papa Dudut, ay para bang nawalang lahat ng pagod at problemang pinapasan ko. Para akong nabuhusan ng kaligayahan noong nakita ko kung gaano kaliit at ka-cute ang anak namin. Noong araw na yon ay sunod-sunod na pangarap ang nabuo sa isipan ko para sa pamilya ko. Pero Papa Dudut, hindi pala ganon kadali ang mangarap. Lalo na kapag hindi nakaayon sa iyo ang kapalaran. Dahil sa mga sumunod na taon, sa halip na ginhawa ay puro problema ang mga naranasan naming dalawa ni Rina. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Noong natapos ko ang pag-aaral ko, pansamantala kaming tumira sa Bulacan ni Rina. Yon kasi ang gusto ng tatay nito dahil baldado na ang nanay niya ay yun na lamang ang tanging paraan para makapiling nito ang apo niya. Maliit lang ang bahay nila Rina, Papa Dudut. Sa maliit na bahay na yon ay doon sila nagsisiksikang magkakapatid. Mabuti na lamang at may isang kwarto doon na pwede naming gamitin ni Rina para kahit papaano ay may privacy kaming dalawa. Aminin ko na hindi naging magandang naging buhay namin sa Bulacan, Papa Dudut. Bukod sa nahirapan akong makahanap ng trabaho sa lugar nila, ay palagi pa kaming nasisermonan ng tatay ni Rina. Palagi niyang ipinamumukha sa amin ang pagkakamaling nagawa namin at yun nga po ang pagkakaroon namin ng anak sa murang edad. Bawat galaw namin doon ay may halong panunumbat. Kapag pumalag kami ay pareho niya kaming sinasaktan at wala kaming magawa noon dahil nakatira kami sa pamamahay nila. Kahit papaano ay hindi rin naman po ganoon kasama ang tatay ni Rina. Paminsan-minsan kapag maganda ang mood nito, katulad na lamang tuwing sahuran ay binibilhan niya ang anak namin ng diaper o di kaya ay gatas. Pero kapag tagipit ay sa amin talaga siya nagpapalipas ng sama ng loob. Habang wala pang nahahanap na maayos na mapagkakakitaan ay sumasama ako noon sa trabaho ng tatay ni Rina para umextra sa construction, samantalang si Rina naman ay nagbabahay-bahay para magtinda ng ukay. Doon kami kumukuha ng panggastos namin para kay baby. Kasabay ng paglaki ng anak namin ay mas lalo pa naming naramdaman ang kahirapan ng buhay, Papa Dudut. Oh, Lester, ang aga mo namang umuwi ngayon. Nasaan si tatay? Nandun pa siya sa construction. Pinauwi na ako ng foreman namin, masama pakiramdam ko eh. Bakit? May sakit ka? Oo, medyo may sinat ako. Muntik na akong mahulog kanina mula sa pangalawang palapag nung nahilo ako. May sakit na nga ang anak natin. Pati ba naman ikaw magkakasakit din? Sayang naman yung kikitain mo sa construction ngayong araw. Basta ipapahinga ko lang to tapos babalik din ako agad sa site bukas. May makakain ba dyan? Wala na. Hindi naman namin alam na dito ka pala kakain eh. Bumili ka na lang ng tinapay sa labas. O sige, mamaya na lang ako kakain. Iidlip na lang muna ako rito. Nasaan pala si Sofia? Nagpapahinga na. Medyo nilalagnat pa rin. Pinainom mo ba siya ng gamot? Alam nga namang hindi. Anong tingin mo sa akin? Grabe, sungit naman. Nagtatanong lang eh. Wala kasing kwenta yung tanong mo. Bakit sobrang init naman yata ng ulo mo ngayon? Sino bang hindi iinit ang ulo? Tingnan mo nga tong bahay. Sobrang gulo. Ang liit-liit na nga lang, ang dami pang kalat. Tapos ngayon nandito ka kasi masama pakiramdam mo. Eh di mas lalo na namang nasira yung mood ko. Sayang yung isang araw sanang sasahurin mo. Babawi naman ako bukas eh.
Mas gusto mo ba yung sige pa rin ako sa trabaho kahit na hindi maganda yung pakiramdam ko? Paano kapag nadisgrasya ako doon? Eh di mas malala yung problema natin kapag nagkataon. Tinatanong mo kung anong gusto ko? Hindi yun ang gusto ko, Lester. Hindi ganitong klase ng buhay ang gusto ko. Ano? Hanggang ganito na lang ba tayo? Halos 2 taon na yung lumipas simula nung nakapagtapos ka. Anong ginawa mo? Hanggang construction ka na lang ba? Anong silbi ng diploma mo na 4 na taon mong pinaghirapan? Asan na yung mayamang buhay na ipinangako mo sa akin? Eh, tutuparin ko naman yan eh. Kailangan mo lang ng konting tiyaga, ha? Tuloy-tuloy pa rin naman ako sa paghahanap ng trabaho. Sadyang minamahalas lang talaga ako. Ang sabihin mo, hindi ka lang marunong dumiskarte. Paano ka pa makakapagtrabaho sa hospitality niyan? Kaya ka nga nag-tourism, di ba? Kasi may itsura ka. Hindi ba ang hanap nila sa mga ganyang klaseng trabaho yung magandang itsura? Tingnan mo nga itsura mo ngayon. Ang dugyot mo na nga tingnan, no? Pati sarili mo hindi mo na kayang alagaan. Siyempre, araw-araw akong babad sa initan. Palagi akong nagbubuhat ng buhangin at mga hollow blocks, matudumihan talaga ako. Iisipin ko pa ba itsura ko kaysa sa kapakanan natin? Hindi naman tayo mapapakain itong itsura ko eh. Ayoko na ng ganitong buhay. Araw-araw ko na lang pinoproblema kung paano pagkakasyahin yung pagkain natin. Palagi ko na lang tinitipid yung gatas ni Sofia. Tapos, nandyan pa si tatay na wala nang ibang ginawa kundi magbunganga kapag nalalasing. Sorry, konting tiis na lang. Gagawa ako ng paraan. Ayoko nang magtiis. Buong buhay ko lagi na lang ako nagtitiis. Kung ganun, bumalik na lang tayo sa Maynila kung gusto mo. Ano namang gagawin natin doon? Doon tayo kina nanay tumira. Mas maganda yung oportunidad doon, mas maraming trabaho. Pati ikaw, pwede kang magharap ng trabaho kasi pwede mo nang iwan si Sofia sa mga magulang ko kung sakali. Matagal na rin kasing nare-request ni nanay na makita si Sofia eh. Baka naman mamaya, alilain ako ng mga magulang mo doon sa pamamahay nila, ha? Hindi yun mangyayari. Nakasama mo naman na si nanay at tatay, di ba? Mababait sila. Anong mababait? Eh hindi nga maganda yung tingin sa akin ng nanay mo nung una kami nagkita eh. Ano ka ba? Mas gusto nga ni nanay na doon na lang tayo sa kanila tumira eh. Paano kung hindi pumayag si tatay? Matatanda na tayo. Kaya naman na siguro nating magdesisyon para sa sarili natin. Sige, kakausapin ko si tatay. At kung ayaw man niya, aalis pa rin tayo. Wala na siyang magagawa sa magiging desisyon natin. Basta, siguraduhin mo lang na pagkaalis natin dito, magiging maayos na yung buhay natin, ha? Oo, pangako. Katulad ng inaasahan ay hindi pumayag ang tatay ni Rina na umalis kami sa poder niya. Pero buo na noon ang desisyon namin kaya hindi rin niya kami napigilan. Papadudot pagkabalik namin sa Maynila ay masaya kaming tinanggap ng mga magulang ko ang mga pamilya kong binuo. Sa katunayan ay inispoil nga nila ang anak namin sa mga pagkain, mga damit at laruan. Kumpara sa estado nila Rina sa Bulacan ay mas maayos ng kaunti ang naging estado namin sa Maynila. Nakahinga rin si Rina dahil sa wakas ay mas maluwag na ng kaunti ang bahay na tinutuluyan niya. Hindi niya kailangang mamroblema sa pagkain dahil sinananay na ang nagpo-provide noon para sa amin. Malaki ang naging tulong ng mga magulang ko para makapagsimula ulit kami ni Rina. Nagkaroon siya ng chance na ipagpatuloy ang pag-aaral niya. Kumuha siya ng kursong cookery sa TESDA samantalang ako naman dahil hirap pa ring makahanap ng trabaho at that time ay napilitan akong mag-apply bilang collection agent sa isang lending company para lamang makapagtrabaho. Noong natapos ni Rina ang kurso niya sa TESDA ay nakapasok siya bilang pastry cook sa isang maliit na restaurant sa amin. 3 taon din kaming nagstay sa bahay ng mga magulang ko. Noong nagkaroon kami ng sapat na ipon ay saka kami bumukod. Naging maganda naman ang buhay namin ni Rina simula noong nag-live-in kami papadudot. Sa loob ng 2 taon ay nakayanan naman naming tumayo mula sa mga sarili naming paa. Noong mga panahong yon ay ipinagbubuntis ni Rina ang pangalawa naming anak.
Maselan po ang naging pagbubuntis niya. Kaya naman nang lumaki na ang bata sa sinapupunan niya ay nag-resign na lamang muna siya sa trabaho, Papa Dudut. Masasabi ko na noong time na yon ay maayos na ang buhay namin, hindi man mayaman katulad ng inaasahan, ay napupunan naman namin ang mga pang-araw-araw na pangangailangan namin. Hanggang sa isang araw ay panibagong problema na naman ang dumating sa pamilya namin. O Rina, nakauwi na pala kayo. Kumusta yung check-up ni Sofia sa ospital? May sakit si Sofia. Ha? Anong sakit niya? Meron daw siyang sakit sa puso. Ano yun? May problema siya sa puso? May butas daw sa puso niya. Hindi ko alam kung saang parte yung tinutukoy ng doktor eh. Hindi ko na napakinggan yung ibang sinabi niya. Umiikot na yung mundo ko kanina nung nalaman kong may problema ang puso ng anak ko. Basta, ang sabi, naghahalo daw yung oxygen tsaka kung ano man. Basta ganun. Anong ganun? Hindi mo man lang ba klinaro sa doktor kung anong sakit ng anak natin? Paano ko ikaklaro eh, umiiyak na nga ako. Katatapos ko lang manganak, Lester. Hindi ko na alam kung anong pinaggagawa ko doon. Kung bakit kasi ako pa yung inutusan mong magpa-check up eh. Mas inuna mo pa yung trabaho mo kaysa sa anak mo. Sabihin mo sa akin kung sinong doktor ang tumingin sa kanya. Babalik ako doon bukas. Basta may butas yung puso ng anak natin, yun ang klaro. Kaya pala lagi siyang hinihingal at madaling mapagod kapag naglalaro. Pero bakit ngayon lang nila nalamang may butas pala yung puso ni Sofia? Bakit hindi nila na-detect yun nung baby pa lang siya? Ewan ko. Hindi naman tayo madalas magpa-check up noon eh. O baka bobo lang talaga yung doktor na tumingin sa kanya dati, ewan ko. Eh ano raw gagawin? Paano natin maaayos yung sakit niya? Kailangan daw niya magpa-opera sa lalong madaling panahon. Eh di po opera natin siya bago pa lumala yung sakit niya. Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Saan tayo kukuha ng pampa-opera? Alam mo ba kung gaano kamahal ang open heart surgery? Open heart surgery? Oo! Hindi mo alam kung ano yon? I-search mo na lang online. Sawa na akong mag-explain sa'yo. Dami mong tanong. Basta ang kailangan natin ngayon, maipa-opera si Sofia dahil may butas sa puso niya. Ang problema, wala tayong pera. Saan tayo huhugot ng pampa-opera niyan? Susubukan kong humiram ng pera kina nanay at sa mga kapatid ko. Hindi lang sana ako tumigil sa trabaho. May ipon na dapat tayo ngayon eh. Tapos, sumabay pa tong pangalawang anak natin. Bakit ngayon pa nagsabay to kung kailang katatapos lang natin gumastos? Diyos ko, saan na tayo kukuha ng pera niyan? Rina, huwag kang mag-alala. Gagawa ako ng paraan. Huwag mag-alala. Kapag ba sinabi mo yung mga katagang yan, mawawala na lang yung pag-aalala ko. Gumawa ka ng paraan para hindi ako mag-alala. Susubukan kong mag-loan sa pinagtatrabahuhan ko. Lalapit din ako sa mga politiko. Baka sakaling may maibigay silang kunting tulong sa atin. Makakabuo ka ba ng ₱250,000? ₱250,000? Ganun kamahal yung operasyon. Yun daw yung kailangan nating ihanda. Pero depende pa sa procedure. Pwede pang tumas yung gastos. Ano ba to? Hindi na tayo nawala ng problema. Ano? Suko ka na? Ganito ba yung buhay na ibibigay mo sa amin? Kailan ko matitikman yung yaman na ipinangako mo sa akin noon? Gagawa ako ng paraan. Magtiwala ka lang sa Ay akin. naku, lagi na lang ganyan. Lahat naman ginagawa ko para sa atin eh. Hindi naman ako nagkukulang. Hindi ka nga nagkulang. Hindi ka rin naman sumapat. Ay, ang malas naman ang buhay na to. Ipinanganak ka na nga mahirap. Kung kailan paangat na, tsaka hihilahin ulit sa kahirapan. Ano bang kasalanan ko? Bakit kailangan ko mamuhay ng ganito? Wala ka namang ginawang mali eh. Malalampasan din natin to. Basta magtiwala ka lang. Pagod na akong magtiwala. Ayoko na umasa. Baka alis na nga. Rina, saan ka pupunta? Magpapahangin lang sa labas. Kailangan kong huminga. Ikaw na munang bahala dyan. Kung saan-saan ako lumapit para makahingi ng tulong, Papa Dudut. Mabuo lamang ang perang gagamitin para sa operasyon ni Sofia. Mula sa mga kamag-anak, kaibigan, politiko at mga organisasyon.
Lahat sila ay nilapitan ko na. Mapalad ako dahil nag-abot naman sila ng tulong kahit papaano. Nakapagbenta na rin ako ng ilang gamit, lahat ng itinatago kong yaman ay nailabas ko na. Nakapag-loan na rin ako sa iba't ibang lending companies pero kahit na anong gawin ko ay hindi ko pa rin nabubuo ang kalahating milyon na kinakailangan para sa operasyon ng anak ko. Halos mabaliw na ako noon sa kakaisip kung saan ako huhugot ng pera. Hindi ako makatulog sa gabi at hindi rin ako makapag-focus sa trabaho dahil sa mga pinagdadaanan naming problema. Araw-araw akong pinipressure ni Rina sa puntong wala na akong maisagot sa mga katanungan niya. Kung pwede lang sanang isang lako ang kaluluwa ko ay gagawin ko yon, Papa Dudut, para lamang sa anak ko. Pumasok na nga rin sa isipan ko noon ang mang-hold up ng bangko. Pero naisip ko na kapag ginawa ko yon ay baka mas lalo lamang akong karmahin sa gagawin ko. Ayoko rin naman na manggagaling sa nakaw ang pagpapagamot ko sa anak ko. Nung wala nang mahintay pa si Rina, Papa Dudut, siya na mismo ang gumawa ng paraan para masolusyonan ang problema namin. Pero Papa Dudut, hindi ako makapaniwala sa naisip nitong remedyo para lamang mabuo ang perang kinakailangan namin noon para sa anak namin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa buong buhay namin ni Rina bilang magpartner ay lagi ako ang gumagawa ng paraan para ma-resolve ang mga dumarating na problema sa buhay namin. Nasanay ako na ako lagi ang humaharap at nagbibigay sa mga pangangailangan namin dahil alam ko sa sarili ko na yon ang trabaho ko. Ayoko kasing isipin ni Rina na wala akong kwentang ama sa mga anak namin. Pinangakuan ko siya ng magandang buhay kaya kahit na anong mangyari ay gagawin ko ang lahat para maibigay ang pangakong yon. Pero sa pagkakataong yon ay medyo sumobra na si... Oh, bakit? Bakit niyo po inaalis tong t-shirt ko? Sandali nga lang. Ikaw ba talaga si Lester? Oo, ako nga po. Eh bakit parang wala kang malay sa ginagawa mo? Alam mo ba talaga kung anong dahilan kung bakit ka nandito? Hindi niya po nilinaw eh. Basta ang sabi may trabaho raw kayong ibibigay sa akin. Oo, at ito na nga yun. Ano po yung kinalaman ng katawan ko sa trabaho na ipapagawa ninyo? Ay my gosh, ang slow mo naman iho. Magtanggal ka na lang ng suot mo at humiga sa kama. Yun lang ang gagawin mo, ako nang bahala sa'yo. Kala mo, baka hindi lang po tayo nagkakaunawaan. Hindi po ako ganun tao, hindi po ako nagpapagamit ng katawan. Iyon ang sabi sa akin ni Rina eh. Ano ba to, scammer ba kayo? Kung hindi mo gagawin ang ipinagagawa ko sa'yo, tatawag ako ng pulis. Teka, sandali lang po. Pulis agad. Hindi po kami scammer. Nakapagbigay na ako ng down sa inyo, no? Nagtiwala ako sa inyo dahil nirecommend kayo ng contact ko. Kaya kung hindi nyo ibibigay yung kapalit ng paunang bayad na binigay ko, ipapapulis ko kayo. Sandali lang ho ah. Sandali lang ho, tatawagan ko lang po si Rina. May kakalaruhin lang ako sa kanya. Sinasayang nyo lang ang oras ko eh. Nagmamadali ako kaya mas mabuti pa ibalik nyo na lang yung pera ko. Hindi ka makakalabas dito hanggat hindi nyo na ibabalik yung pera binigay ko. Sandali lang po, mabilis lang po ito. Heto na po, heto na, tinatawagan ko na siya. Hello, Lester. Tapos ka na ba? Ang bilis naman yata. Hello, Rina. Anong tapos na? Alam mo ba kung anong gulo tong pinasok mo? Anong gulo? Bakit? Nang gulo ka ba dyan? Pinaguhubad ako ng bakla dito. Anong inaasahan mong gagawin ko? Aba malamang, di ibigay mo kung anong gusto niya. Ikaw yung kapalit ng perang inihiram natin sa kanya. Kailangan niya ng boylet kaya ikaw yung binenta ko. Ano? Anong pinagsasasabi mo? Eh kailangan natin ng pera para sa anak natin, di ba? Kaya huwag ka na magreklamo dyan. Hindi ko kayang gawin yung pinapagawa niya sa akin. Ay, dami mo namang arte. Gawin mo na lang kung ano yung gusto niya. Isipin mo ang anak natin. Hahayaan mo ba siyang mabuhay ng may butas yung puso? Pero... Wala nang pero-pero. Huwag kang
Ano? Tapos na ba kayo mag-usap, ha? Kasi magpapatawag na talaga ako ng security. Hindi, wag! Babayaran ko na lang yung perang hihiramin namin sa inyo! Please, sir! Kailangan talaga namin ng perang pampakotera sa anak namin eh. Hindi po talaga kami scammer. Please, please maniwala po kayo. Hindi ko kailangan ng pera, no? Marami na ako ng pera, my dear. Ang bayad na inaasahan ko ikaw dahil ikaw ang inalok sa akin ni Rina. Ngayon, kung hindi ka papayag sa setup na ganon, ibalik nyo na lang yung pera dahil mukhang hindi naman pala kayo ganon kagipit katulad ng sinasabi ninyo. Total, ganun lang naman to eh. Ay hindi! Sinong nagsabing isang beses lang to, ha? Malaking halaga yung hiniram sa akin ni Rina. Ang bayad nun by installment. Kaya bawat Sabado sa susunod na 5 buwan, ha? Kailangan mo kong paligayahin. Sa pamamagitan lang nun kayo makakabayad sa akin. Ha? Ano? Magdesisyon ka na. Bibigyan kita ng chance na umatras. Hindi. Hindi ako aatras. Gagawin ko to para sa anak ko. Yun naman pala eh. O sige, simulan mo nang mag-alis ng saplot. Matapos ng gabing yon, ay lumabas ako ng kondo na hiyang-hiya. Pakiramdam ko ay lahat ng taong nakatingin sa akin ay alam kung ano ang ginawa ko. Hanggang ngayon, ilang gabi na tayong nagsama. Isip-isip ka. Katulad ng sinabi ko, deserve mong magkaroon ng babaeng mamahalin at irerespeto ka. Hindi katulad ni Rina na ang tingin sa'yo, isang pambayad utang. Papadudot nagkaroon ako ng realization ng gabing yon. Pagka-uwi ay kinumpirma ko kay Rina kung totoo ba ang sinabi ni Boy na humihiram ulit siya ng pera sa kanya. Hindi tinanggi ni Rina ang katotohanan. Inamin niya sa akin na sawa na raw siyang maghirap at total ay may mapagkukuhanan na sila ng pera nang walang kahirap-hirap ay chance na raw namin yon para makaahon sa kahirapan. Sobrang dismayado ako sa kanya ng gabing yon at para bang bigla na lamang akong natauhan. Totoo nga ang mga sinasabi ni Boy, ginagamit lang din ako ni Rina at nagpapagamit naman ako dahil mahal ko siya. Unti-unti ay nawala rin ang pagkabulag ko kay Rina. Simula noon ay lagi ko nang nakikita ang mga hindi kagandahang ginagawa niya sa akin. Ang totoo niyan, gusto ko na nga sanang makipaghiwalay sa kanya noong mga panahong yon. Pero iniisip ko rin kasi ang kapakanan ng mga anak ko. Papadudot, tiniis ko ang lahat ng yon sa ngalan ng pamilya namin. Para sa aming mga anak. Pero sa aming dalawa ay si Rina na po ang may ganang bumitaw. Naganap siya ng ibang tao na magagamit niya ulit. Nung nakakilala po siya ng AFAM ay dali-dali siyang sumama dito at walang pag-aalinlangan na iniwan niya kaming mag-ama. Ang totoo niyan, Papadudot, ay nakahinga ako noong iniwan kami ni Rina. Hindi man maganda para sa mga bata na nawala ng ina sa murang edad. At least, magkakaroon na ako ng chance na magsimula pong muli. Papadudot, ang mga pangyayaring ikinuwento ko sa inyo ay nangyari 8 years ago. Ngayon ay dalaga na si Sofia at 8 years old na rin ang pangalawa naming anak. 3 taon ang lumipas simula noong iniwan kami ni Rina ay nakahanap ako ng babaeng nagmahal sa akin ng buo at totoo. Nagpakasal kaming dalawa at siya na ang tumayong bagong ina nila Sofia. Ngayon ay may isa na kaming anak at masasabi kong masaya. At kontento na ako sa buhay namin sa ngayon kahit na hindi ko nakamit ang yaman na pinapangarap ko. Ito na po ang wakas ng aking kwento at masasabi ko na hindi man sa pinansyal na aspeto ay mayaman ako sa pagmamahal. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Lester. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.